Matapos mag-trade ng ilang beses upang makuha si Adotiero mula sa Arkansas gamit ang number 36 pick sa 2025 NBA Draft, mabilis na kumilos ang Los Angeles Lakers upang magdagdag ng isa pang rookie sa roster sa pamamagitan ng undrafted free agent market. Ayon sa ulat, nagkasundo ang Lakers at si Eric Dixon ng Villanova sa isang two-way deal. Matagal nang inuugnay si Dixon sa Lakers sa maraming mock draft, kaya't hindi na nakagugulat ang kanyang pagdating sa LA. Bilang scorer, si Dixon ay isa sa mga pinaka-explosive sa buong NCAA. Pinangunahan niya ang liga sa scoring na may average na 23.3 points per game while shooting 41% from the 3-point range. Hindi lamang siya mahusay mag-shoot mula sa labas kundi agresibo rin siya sa pagkuha ng mga shots. Sa kanyang huling taon sa kolehiyo, may average siya ng 7 attempts mula sa labas ng arko kada laro. Habang hindi laging tuloy-tuloy ang progreso ng mga manlalaro, iba ang kaso ni Dixon, taon-taon siyang umangat. Tumaas ang kanyang scoring, assists at steal numbers kada season. Bilang freshman, limitado ang kanyang papel, 21 laro ang nilaro ngunit walang starter. Gayunman, sa sumunod na 4 na taon, naging starter siya sa lahat ng larong nilahukan niya para sa Wildcats. Sa kanyang 5 taon sa Villanova, nakapaglaro siya sa ilalim ng mga kilalang head coaches na sina Jay Wright at Kyle Neptune. Ngayong season, nakapagtala siya ng 5 laro kung saan umiskor siya ng 30 puntos o higit pang puntos. Ang pinakakapansin-pansin ay noong kalaban, ang Maryland. Umiskor siya ng 38 puntos at nag-shoot ng 5 sa 11 mula sa 3-point range. Sa kasamaang palad, mintis niya ang potensyal na game winner sa huling segundo, pero dahil sa kanyang laro, nagkaroon ng tsansang manalo ang Villanova. Sa kanyang huling collegiate game, tinapos niya ito ng matatag na may 29 na puntos kontra UCF sa isang 104-98 loss. Ang kakayahan niyang gumawa ng puntos sa mabilisang paraan kahit pa sa ilalim ng masikip na depensa ay dahilan kung bakit kapansin-pansin siyang pick-up para sa Lakers. Sa taas niyang 6'8", may sapat siyang sukat at kitang-kita ang potensyal niya bilang elite perimeter shooter. Sa ilalim ng two-way contract, hahatiin ni Dixon ang kanyang oras sa pagitan ng Lakers at ng South Bay Lakers sa G League. Magbibigay rin ng pagkakataon ang Los Angeles Lakers sa ilang bagong manlalaro sa pamamagitan ng mga Exhibit 10 training camp deals. Matapos pumayag sa isang Exhibit 10 contract kasama ang former North Carolina guard na RJ Davis, dumagdag pa ang Lakers ng 2 undrafted free agents sa parehong kasunduan. Dahil ayon sa mga ulat ni na Dan Woik ng The Athletic at Jonathan Givony ng ESPN na pag-signed ng Los Angeles, ang former Texas forward na si Arthur Kaluma at former St. Mary's guard na si Augustas Marciulionis. Maaasahan ang mga players na ito dahil sa kanyang huling season sa NCAA, nagtala si Kaluma ng average na 12.3 points, 7.5 rebounds at 1.8 assists per game. Sa sukat na 6 feet 7 inches wing with shooting percentages 46.2% from the field, 35.9% from the 3-point range at 78.4% in free throw line. Bago siya naglaro para sa Texas, naging bahagi rin siya ng Creighton at Texas State. Samantala, si Marciulionis na 2 beses na itinanghal na WCC Player of the Year ay may averages rin na 14.2 points, 5.9 assists at 4.1 rebounds per game. Sa loob ng 35 laban noong nakaraang season, nag-shoot siya ng 44.6% from the field, 34.7% from long range at 79.3% in free throw line. Bagaman hindi siya nakasali sa mga pre-draft workouts dahil sa iniindang injury, inaasahang magiging fully healthy na siya sa susunod na buwan. Ang mga Exhibit 10 deals ay walang garantiya, ngunit maaaring i-convert sa two-way contracts kung magpakitang gilas ang mga manlalaro. Kung sila ay ma-waive at maglaro ng hanggang 60 araw sa G League affiliate ng Lakers sa South Bay Lakers sa El Segundo, maaaring makakuha sila ng bonus na hanggang $85,000. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa agresibong galaw ng Lakers? Sa ibang balita naman, plano ng Sacramento Kings na baguhin ang direksyon ng kanilang team ngayong off-season at bahagi nito ang paghihiwalay sa ilang kilalang manlalaro. Sa nakaraang season, nagpasya ang Kings na buwagin ang kanilang core. Unang hakbang nila ay ang pagpapatalsik kay Coach Mike Brown sa kalagitnaan ng season. Kasunod nito, itinrade nila si De'Aaron Fox patungong San Antonio Spurs. Kapalit ng trade, nakuha ng Kings si Zach LaVine na ngayon ay muling nakasama ang dati niyang teammate sa Bulls na si DeMar DeRozan.
na pumirma sa Sacramento bilang free agent ilang buwan bago iyon. Ngunit ayon sa mga ulat, nagkakaroon na ng panghihinayang ang Kings sa kanilang desisyon sa pagkuha kay LaVine. Mas pinipili nilang ituon ang atensyon sa mas batang manlalaro na may mas mataas na potensyal. Hindi na muling papipirmahin ng Kings si Zach LaVine dahil target nila si Jonathan Kuminga. Sa isang malalimang ulat ni Sam Amick ng The Athletic, inilahad niya na wala sa plano ng Sacramento Kings na bigyan ng bagong kontrata si Zach LaVine sa kasalukuyan. Paliwanag ni Amick, nais ng Kings na mag-invest sa mga mas batang manlalaro na maaaring maging matagalang bahagi ng kanilang team. Isa sa mga tinatarget nila ay si Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Si Zach LaVine na may natitirang $96.4 million contract until 2026-27. Bagamat eligible siya para sa extension ngayong summer, ayon sa team at league sources, walang balak ang Kings na unahin ang isang bagong deal para sa kanya. Kung magbabayad man sila ng ganong kalaking halaga, mas pipiliin nilang gawin ito para sa mas batang manlalaro na pwedeng maging pangmatagalang asset. Ayon pa sa mga sources, ang interest ng Kings kay Jonathan Kuminga ay nagpapakita ng bagong direksyon na tinatahak ng team. Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Speaking of Warriors, ang Golden State ay naging abala sa ikalawang araw ng 2025 NBA Draft. Pumasok sila sa araw ng Biyernes na may iisang ika-41 pick sa draft lamang. Gayunman, ipinagpalit nila ito sa Phoenix Suns kapalit ng ika-52nd at 59th pick. Di kalaunan, nag-trade pa sila pataas mula sa ika-59 to 56th pick sa pakikipagpalitan sa Memphis Grizzlies. Sa pagtatapos ng draft, nakuha nila sina Alex Tuhey mula sa Sydney Kings ng NBL sa Australia at si Will Richard mula sa Florida. Si Tuhey ay kilala bilang isang versatile na manlalaro na kayang gumawa ng maraming bagay sa court. Samantalang si Richard naman ay isang mahusay na scorer at marksman mula sa labas. Matapos ang draft, nagdagdag pa ang Warriors ng isang veteranong manlalaro na may matatag na produksyon at shooting ability. Ayon sa ulat ni Jonathan Givony ng ESPN, pumirma ang Warriors ng kontrata kay Chance McMillian mula sa Texas Tech. Si McMillian ay isang 6'2" guard from Vallejo, California na naglaro ng 5 taon sa college basketball, una sa Grand Canyon sa loob ng 3 taon at pagkatapos ay sa Texas Tech sa huling 2 taon. Nakilala siya ng mga scout dahil sa kanyang huling season kasama ang Red Raiders, nagtala siya ng 14.2 points at 4 rebounds per game while shooting 43.3% from the 3-point range. Hindi siya kilala sa pag-atake sa loob ng arc. Sa katunayan, mahigit kalahati sa kanyang 57% ng kanyang mga shooting ay mula sa 3 habang nasa Texas Tech. Ngunit napakataas ng kanyang efficiency sa loob na may mahigit 63% ang kanyang shooting percentage sa 2-point attempts. Magkakaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang husay sa NBA Summer League sa Las Vegas mula Hulyo 10 hanggang 20. Anong masasabi nyo sa pagkuhang ito ng Warriors mga kaibigan?